Magandang umaga po sa inyong lahat. Para po sa ating devotional, ang ating babasahin dito po sa Efeso, Kabanatang 5, Talatang 15, 16 at 17. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. The days are evil. Verse 17, huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain niyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Mula po doon sa talatang 15, kunin po natin ang title ng maikling devotion na ito, Mabuhay ng May Pag-iingat. Opo, mismo ang buhay na ito ay pinagkatiwala sa atin. Mga panahon, mga kaloob, ay dahil galing ito sa Kanya, hindi natin pag-aari, ay mag-ingat. Mabuhay na may pag-iingat. Tayo po ay tinagurian ng Diyos na katiwalang gumagawa, katiwalang manggagawa. Kaya naman, sabi niya ay walk circumspectly to avoid getting in troubles. Mag-ingat sa paraan ng ating pamumuhay, sa paraan ng ating pagdedesisyon, sa paraan ng ating paggamit ng mga panahon na ibinigay niya sa atin. Para maiwasan ang mga kapalpakan, number 1, be wise. Not as fools, but as wise. Sa verse 15. Gusto niya na tayo maging marunong. Gusto ng Diyos na tayo mayroong intelligence, the way we walk, the way we decide. Ayaw niya tayong maging ignorante, because it is foolishness to live without wisdom. Nakukuha ang karunungan sa pananalangin, sa pagbabasa ng Bible, sa pakikinig ng mensahe ng ating salita ng Panginoon, at ganun din nakukuha ang karunungan, wisdom sa mga taong alam mo na may mga biblical principles. So, hingi tayo ng advice sa kanila. Hindi nangangahulugan na mga pastor o mga pastor's wife o yung mga Bible woman. Hindi, not necessarily na ang mga taong yan. May mga kapwa Kristiyanong talagang magbibigay sa iyo ng mabuting advice. Sa panahon na nagugulumihanan ka, sa panahon na kapos ka sa karunungan, the Bible says, Proverbs 11:14, where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. So, be wise. Ask some counsels from counselors, di ba? So, pangalawa, understand the will of the Lord. Verse 17, but understanding what the will of the Lord is. Ang implication nito ay huwag nating sayangin ang talento, ang skills, ang mga kaloob ng Panginoon sa ating buhay. Nang wala sa Kanyang kalooban, huwag sayangin ang buhay na ito, mga panahon na wala sa Kanyang kalooban. Huwag sayangin ang ating mga pinag-aralan na wala sa kalooban ng Diyos. Lost opportunities are difficult to regain. It might be gone forever. Kaya habang may panahon, samantalahin nating siya ay mapagsilbihan, mapaglingkuran, at unahin natin siya sa lahat ng tagpo at aspeto ng ating buhay. At pangatlo, do not waste your time. How do we spend time?
while we are living in here, unahin natin siya at ganapin natin yung papaanong binigyan niya tayo ng mga time, opportunities, mga pagpapala, mga time sa pagtatrabaho, time sa pamilya. All of us, the Lord has given us time, panahon. Kaya diniinan niya dito redeeming the time because the days are evil. Okay po, sana nabasa ko dito, no? The average person with 75 years spends in her life 75 years. 70 days lamang ang naigugugol niya sa pagbabasa ng Bible. At 25 years sa sleeping. Imaginin mo yan, ano? Totoo po yan. Maraming panahon sa pagtulog pero kakaunti. Gatiting lang ibinibigay natin para sa Kanya. At sabi ng Bible, nawa, as you redeem the time, matagpuan niya tayong mabuting stewards. Katiwala po tayo ng time na ito. Make best use of your time. That is what redeeming the time is all about. Okay? So magandang umaga po sa inyong lahat. Panginoon, maraming salamat po. Muli na namang binigyan mo kami ng pagkakataon madiinan ang prinsipyong maging mabuti kaming katiwala. Mahirap po talaga. Tunay na i-struggle kami. Pero Lord, sana po itong aming nabasa, napakinggan, napagbulay-bulayan, maging maitatak sa puso't kaisipan namin. Patawarin niyo po kami sa aming kasalanan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.